Plunder o pandarambong ang reklamong posibleng kaharapin ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa House Infrastructure Committee na nag-imbestiga sa flood control projects. Dagdag ng komite, hindi sapat na inamin ni Alcantara sa pagdinig na may pagkukulang siya. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Bago pa pumutok ang issue ng flood control projects, nakapanayam ng GMA Integrated News si dating District Engineer Henry Alcantara ukol sa problema ng mga lubak-lubak na kalsada noong 2022. District Engineer pa siya noon ng 1st Engineering District Office ng Bulacan. Actually, most of the national roads po namin, ng Manila North Road, ay talaga naman pong medyo heavily damaged na po yan because of the overloaded trucks na dumadaan sa amin. 3 taon makalipas, si Alcantara ginigisa ngayon sa kaugnayan niya sa ilang ghost flood control projects sa Bulacan. Nabunyag pati ang pagkakasino niya at paggamit ng alias para makapagsugal. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, inusisa si Alcantara sa kanyang naging karera sa DPWH. Kwento ni Alcantara, natubong Bocaue, Bulacan, engineering graduate siya mula sa University of Santo Tomas. Nagsimula raw siya sa DPWH noong 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako job order. Ang item ko po ay laborer 1. Naging laborer 2, naging engineer 1, every 6 months po because I was a casual employee at that time. Taong 2019, naging district engineer siya ng 1st Engineering District ng Bulacan. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar. Secretary Mark Villar. Yes, sir. Ano bang ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. Bago siya na-relieve, na-promote pa si Alcantara bilang officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo. Bilang pinuno ng Bulacan 1st District Engineering Office, hawak ni Alcantara noon ang 13 LGU sa Bulacan, kabilang ang mga bahaing bayan ng Hagonoy, Baliwag, Kalumpit at Malolos. Ang kanyang District Engineering Office ang may pinakamalaking project cost sa lahat ng implementing office ng DPWH. Merong 450 flood control projects. Ang total cost ay 28.9 billion base sa datos sa sumbong sa Pangulo website mula 2022 hanggang 2025 noong panahon ni Alcantara. Sa ilalim ni Alcantara, pinatupad ang Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na inaward sa Sims Construction Trading. Ito yung proyektong nabuking ni Pangulong Marcos na isa palang ghost project. I'm getting very angry. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, lumabas na inaprubahan ni Alcantara ang pagbabayad ng 55 million pesos sa proyekto kahit hindi ito nagawa. Si Alcantara rin ang pumirma sa 2 pang kontrata para sa 2 pang kinikwestyong flood control project sa Bulacan. Isa kasama ang St. Timothy Construction Corporation ni Sara Diskaya at isa kasama ang Wawaw Builders. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Babalaan ng House Infrastructure Committee, reklamong plunder ang posibleng harapin ni Alcantara. As soon as I've seen the documents and as soon as I've heard the admissions of District Engineer Alcantara, ang malinaw po sa akin ang maximum criminal charge na pwede po ikaso kay District Engineer Alcantara sa Sims Construction Trading, yung kanila pong managing officer po doon, ay kaso na hindi po bababa dapat sa plunder. Again, ang project amount po ay 55 million. Ang threshold for plunder ay 50 million. Sa pagharap ni Engineer Alcantara sa House Infrastructure Committee kahapon, inamin niyang may pagkukulang siya. Pero hindi ito ubra sa Infracom dahil malaki raw ang papel ni Alcantara sa mga umano'y ghost at substandard flood control projects. Negligence is
going to be his defense in court. And this is something that we reject. Ikaw yung boss ng opisina. Hindi ba? So you cannot pin the staff down, you cannot pin the ordinary employee down. It was you who was the boss in the district engineering office. Wala hong iba. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Alcantara. Pagtitiyak ng House Infrastructure Committee, mananagot ang iba pang sangkot sa mga questionableng flood control project. Hindi lang ho siya fish, no? Baka whale. Yung pong, kasi talagang, ang dami ho talagang mga bagay ho na, na talagang pinakialaman niya eh. Dito po, and syempre, may showing pa ho talaga na yung kanyang lifestyle is really different from, ordinary engineers, ordinary employees of DPWH. Ang majority leader sa Senado na si Senador Joel Villanueva, dumistansya at iginiit na wala siyang transaksyon kay Alcantara. Pinaplano rin daw niyang magharap ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Never. Wala Never. kayong transaction? Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun, nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Kaugnay naman ng nabunyag na pagsusugal ni Alcantara, kahit bawal sa mga taga-gobyerno, nagpaalala ang Malacanang. Alam po nila yan. Hindi na po sila dapat pagsabihan. Kahit po yung online gambling, hindi po pwede. Bawal po yun. So, malalaki na po sila. Responsibilidad nila yan na dapat maging matino silang public official. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.